Pinagpalang gabi po sa bawat isa at welcome po muli dito sa Mobile Bible School, dito po sa ating Pauline Epistles. Ngayon po nandito na tayo sa First Timothy, isa sa mga pastoral epistles. At bago po tayo magsimula, tayo muna po ay manalangin. Aming Diyos na dakila at tapat, salamat po sa pagkakataon na ibinukas niyo na naman sa amin upang kami ay makapagtalakayan at matuto mula sa iyong mga salita. Muli, salamat po sa buhay ng iyong lingkod, si Apostol Pablo, na naging daan upang ang mga salitang ito, O Diyos, ay amin pong mabasa sa aming panahon, na magiging kapaki-pakinabang, Panginoon, sa pamumuhay namin bilang mga mananampalatayang Kristiyano at maging mabuti rin pong tagapamuno ng mga ministeryo o iglesyang pinagkatiwala niyo po sa ilalim ng aming pamamahala. Salamat po, Banal na Espiritu Santo, kinikilala po namin ang inyong pagsama, ang inyong patnubay at ang inyong pananahan sa amin pong ginagawang pag-aaral. Naniniwala po kami na sa pamamagitan po ng kaliwanagang patuloy niyong binibigay sa amin, tinutulungan niyo po kami na maging isa sa pananampalataya at maunawaan ang iyong mga salita ng sa gayon, patuloy na ito ang magbigay sa amin ng dahilan na ipahayag ang mabuting balita at alagaan ng mga taong patuloy mong pinagkakatiwala at ipagkakatiwala pa sa amin. Salamat po, Diyos, maging sa ministeryo ng Mobile Bible School sa pangunguna po ni Dr. Roderick De Vera. Salamat po sa buhay ng bawat isa at ng mga mag-aaral po na naririto ngayon at mga nag-view po ng recorded lecture na ito. Salamat po, Banal na Espiritu, kayo pong patuloy na gumabay sa amin at walang ibang maitaas at maparangalan. Salamat po aming mabuting Ama sa kapangyarihan, pakikipisan at patnubay ng Banal na Espiritu Santo. Sa tagumpay at kaligtasang aming tinanggap, kami po'y lubos na nagpapasalamat. Aming Panginoong Kristo. Amen. 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 Purihin po ang Diyos. At ngayon po ay nandito na nga po tayo sa section ng tinatawag na Pastoral Epistles. At dito po sa Pastoral Epistles ay meron po tayong tatlong sulat ni Apostol Pablo na kinikilala. Ito nga po yung First Timothy, yung Second Timothy at ang Titus. Tinawag po itong pastoral epistles kasi ina-address po ng mga sulat na ito yung mga issues na direct related sa church leadership, sa doctrines, sa worship, sa church discipline at sa pamumuhay po bilang Kristiyano. Kaya ito po ay tinawag na pastoral epistle at ang sinulatan nga po ni Apostol Pablo ay mga lingkod ng Diyos na kanyang nakatuwang at nagiging tagapamahala na rin po ng local church na napasimulan po sa kanila pong panahon at nagpapatuloy po. So ito pong si Paul ang sumulat nga po nitong sulat na ito para kay Timoteo. Napakahalaga po na ito ay ating makita. Ayan po. So bago po tayo pumunta dyan sa background na yan, ay meron pong kaunting usapin patungkol po sa traditional position ng authorship po o yung debate dito po sa authorship ng First Timothy. So, paintulutan niyo po ako na basahin po yung ilang bahagi po dito sa aking libro. Sapagkat meron pong area na sa pag-aaral po ng mga Bible scholars, yung development po nitong First Timothy, yung laman po niya ay medyo mahirap i-align doon sa mga nangyari sa Book of Acts. At nag-attempt po sila na itong mga historical data na ito ay mag-fit sa framework ng Acts kasi napakahalaga nga po na makita po natin yung relationship ng bawat events. Ito po yung nag-o-authenticate sa mga sulat po. At itong First Timothy ay mayroon pong hindi naman sobrang hirap pero nahihirapan yung mga Bible scholars at mga historians dito po sa mga pangyayaring naganap dito po sa First and Second Timothy. Kaya po
yung house imprisonment ni Apostle Paul sa Rome, nabanggit po yan sa Acts chapter 28 verse 30. So dito po sa argument na ito, na-raise po yung Pauline authorship na sa vocabulary style na meron po sa First Timothy, may mga vocabulary uh, styles o mga salita na nakita dito na uncommon doon sa mga salita o mga words na ginamit ni Apostle Paul pag siya ay nagsusulat. Kasi mapapansin po ninyo na si Apostle Paul, madali lang kilalanin talaga yung style ng sulat niya. At kahit noon, nung unang panahon, maraming mga tao ang sumusulat ng isang sulat at ipinapangalan nila sa ibang mga apostol o mga disipulo. Ano po? So yung pseudographa ay madalas pong nagagamit noong unang panahon. Kaya nga po meron tayong mga hindi tinanggap na mga sulat katulad ng Gospel of Thomas. Yan, yung mga ganyan na sulat sa New Testament bukod sa earliest na sila nasulat, mas malapit na sa panahon at napakalayo na nung ang mga apostol at mga disipulo ay nabubuhay, yan, ay ginagamit nga nila itong mga pangalan na ito para mas lalong madali nilang mas-spread out. Siyempre, pag ginamit mo yung pangalan ng isang kilalang tao, mas madali itong ipadala sa iba't ibang lugar. Ang isang bagay pa na naging challenge sa mga historians at mga Bible scholars ay yung structure ng pagpapaliwanag kung ano yung meron na dun, yung ecclesial situation o yung church structure na meron na nung time na nasulat itong First Timothy. Ayan. So, dito sa First Timothy kasi ay binanggit na dito yung church leadership. So, yung church administration ay tinitingnan nila na parang masyadong develop o advance dun sa time ni Apostle Paul. At yun nga yung binabanggit ko kanina, pagdating sa historicity nito, yung relationship ng events na nangyari sa sulat ni Apostol Pablo kay Timothy, yung 1st and 2nd Timothy, at yung series of events na nangyari sa Paul's missionary journey sa 1st, 2nd, and 3rd. Lalo na syempre sa 2nd and 3rd kasi doon lumabas yung pangalan ni Timothy na palagi siya nakakasama ni Apostle Paul at yung theological at ethical development. So mamaya mas makikita natin kung ano ba yung mga tinutukoy dito na ano ba yung church administration structure na meron na sa First Timothy na parang masyadong advanced sa time ni Apostle Paul at yung mga series of teachings and events na naganap doon sa sulat po ni Apostle Paul sa First Timothy. So, syempre, kiniklaim dito sa authorship na to na si Apostle Paul talaga ang sumulat nito. Kasi pag binasa natin ang sulat po ni Apostol Pablo, palaging nandoon yung pangalan niya. Kasi ganun talaga yung sulat. Katulad din naman natin ngayon, ano? Syempre, andyan yung pangalan kung kanino ito galing, kung kanino ito pupunta. Pero sa atin, kung nakaranas kayong sumulat noon, ano, yan man ay Christmas letter, love letter, o kaya letter sa Mother's Day, Father's Day, kalimitan ng structure natin is to, yan, yung pangalan ng recipient, tapos yung message natin, tapos from, yan, yung pinagmula ng sulat. Sa kay Apostle Paul, pinakita muna kung sino ang pinanggalingan, sino sumulat, para kanino, tapos yung declaration o kaya yung blessing, at yun, yung laman ng sulat. At sa huli, palaging merong parang benediction or doxology. Yun yung mapapansin natin sa sulat ni Apostle Paul. May mga structures din siya na may pagkakataon nandiyan yung theology, yung theology pagdating sa doctrines, 'di ba? Tapos sa second part makikita natin doon yung practical theology, yun naman sa practice naman sa lifestyle ng mga Christian. So ito yung medyo mapapansin natin pagka nagsusulat si Apostle Paul. Yan. At dito sa
sulat ni Apostle Paul sa First Timothy, quote ko itong nandito sa book. Sabi dito, there are significant signs in this epistle of a process of development. The content of the faith is clearly becoming crystallized in brief confessional summaries, often so framed as to present a moral challenge. So, talon lang ako ng konti. Sabi dito, some points of fundamental Christian theology are explicitly emphasized in a new way in order to counter the prevalent false teaching. There is, for example, the marked emphasis on the essential nature, attributes, and unity of God as the sovereign creator and savior of all, and on Christ as the only mediator between God and man, on his person and work, on his humanity, and on his death, endured as substitutionary ransom price as the one and all sufficient way of redemption, spiritual renewal, and consecration to God and His service. Pero kung bakit wala po tayong problema dito sa development na to, kasi pinakita na po sa atin kung gaano kataas na yung Christology at yung understanding ni Apostle Paul pagdating sa humanity and divinity ni Jesus at yung unity ng Godhead. Di ba po? Kaya kahit po mayroong ganitong klasing pagtatalo pagdating sa mga historians or Bible scholars, dahil ito ay nakaabot sa ating panahon, ibig sabihin, kahit ang mga church fathers ay mayroong pag-authenticate dito po sa mga sulat na ito. 'Di ba? Kasi kung hindi po ito genuine at hindi po ito accepted ng church, mapapagaya po ito sa mga non-canonical gospels or non-canonical epistles na nandyan, nag-exist sila, pero hindi sila itinuturing na authoritative for faith and practice. Kung bakit tinanggap ang 1 Timothy, 2 Timothy at ang Titus, dahil ito ay ginamit din ng ating mga naunang mga ama sa pananampalatayang Kristiyano. Ano po? Kaya sa ating pagpapatuloy, makikita po natin sa content na ito na ang epistle nga po ni Apostle Paul ay nasulat sa imprisonment ni Apostle Paul doon sa Rome. So doon sa argument na ang series of events na ito ay parang hindi magtugma, meron silang theory na maaaring si Apostle Paul ay nakulong sa Rome, nakalaya ulit, tapos nakulong ulit. 'Di ba? So, hindi naman binanggit explicitly sa Bible na si Apostle Paul nung nakulong siya sa Rome, nakalaya siya ulit, tapos ikinulong ulit. 'Di ba? Pero isang katotohanan, nakulong si Apostle Paul. 'Di ba? At ito ang dahilan kung bakit sumulat nga siya sa uh, sa kay Timothy. Yan. At si Timothy, siya ay nagpatuloy sa ministeryo na pinagkatiwala sa kanya ni Apostle Paul sa Ephesus. At siya yung naging overseer ng church na yon at siya yung naging kumbaga gumawa ng pastoral care ministry. So nung unang panahon wala namang title talaga na pastor, 'di ba? Pero yung overseer ay ito yung office at yung makikita natin na yung function ng office na ito ay yung pagiging pastor o pastol o pag-aalaga ng tupa at pagpapakain sa mga tupa. Kasi ito yung function ng ministry ng isang overseer. Ganon din yung bishop. Magkaiba lang siya sa ating panahon ngayon pag in terms of title, hierarchy, pero pagdating sa function, makikita natin na isa lang yung ginagawa ng mga overseer. Pareho sa bishop at pastor, ito ay pag-aalaga at pagpapakain ng mga tupa. Kagaya nga ng sinabi ni Jesus nung tinanong niya si Peter kung siya ay mahal ba nito sa John chapter 21. Yan. At ang church sa ang church sa Ephesus, yung mga Ephesian believers ay humaharap sa napakaraming false teachings ng time na yon. Pinag-aralan na rin natin nung nakaraan na meron tinatawag na proto-Gnosticism.
Yung Gnosticism, nung time ni Apostle Paul, hindi pa siya nababrand as Gnosticism kasi ilang mga panahon pa yung dumaan. Pero yung idea ng ganitong klasing belief system ay nag-exist na kahit sa panahon ni Apostle Paul. At may idea sila doon, kaya nga sila ay sumusulat para i-counter itong mga false teachings na to. At meron din, excuse me po, meron ding mga false teachers sa Ephesus na nagpo-promote ng mga myth at ini-emphasize nila yung tinatawag na endless genealogies. Kaya nga, yan sinasabi ni Apostle Paul na iwasan nitong si Timothy at yun yung misuse ng Mosaic Law. Makikita naman natin yan sa lahat talaga ng theme ni Apostle Paul sa kanyang mga sulat, yung mga Judaizers masyado nilang ginagamit ang Mosaic Law para ipakita na superior pa rin yung Judaism at yung Christianity ay supplementary lang sa religion ng Judaism na hindi naman, 'di ba? Kasi ang Christianity is centered sa grace ng Panginoong Kristo. Pero hindi naman winawalang bahala yung Mosaic Law kasi doon natin nakikita kung gaano kaganda yung grace ng Lord pag nakita natin kung saan tayo pinalaya, 'di ba? At yung spiritual pride, yung disorder sa public worship, at yung church leadership, binanggit dito yung mga yung pagtrato sa mga kalalakihan, kababaihan, mga kananayan, mga kabataan, kung paanong itatrato ni Timothy yung mga byuda at yung mga mayayamang mga mananampalataya. Lahat ito ay pinapakita na dahilan kung bakit ito ay nasulat. Ano po? At ina-encourage na makita natin ang local church natin sa lente ng sulat ni Apostle Paul kay Timothy. Kaya kung merong mga ganong klasing mga bagay na pinag-uusapan itong mga Bible scholars and historians, hindi natin kailangang guluhin yung isipan natin. Sapagkat sa katunayan na pinahintulutan ng Banal na Espiritu Santo na makasama sa canonized uh, New Testament natin, itong at canonical books dito sa Bible, itong 1 Timothy ay meron itong authority para sa ating faith and practice. So kapag ka nakita natin ng local church natin sa lente o sa pananaw ni Apostle Paul nung sinulat niya to para kay Timothy, magiging healthy ang local church natin at loobin ng Diyos, maging faithful tayo na mga pastor na hindi lamang basta nagpapakain sa mga tupa, kundi nagtataboy din sa mga maninila ng mga tupa. Kaya nga, ang shepherd staff ay meron niyang kasamang rod, 'di ba? So ang staff, ang shepherd staff ay para sa pag-gather ng flocks, pagkuha sa mga flocks pag sila ay napapahamak, at ang rod naman ay ginagamit para doon naman sa mga maninila, mga asong lobo o kung anumang mga maninila na nandun sa panahon po ng Israel ay ganito pa rin yung kanilang context. Pero sa ating panahon ay ang banal na kasulatan at ang itong sulat ni Apostle Paul kay Timothy, hindi lang yung First Timothy, kundi yung Second Timothy at yung Titus, malaki ang matutulong niya pagdating sa ating pastoral leadership. At hopefully, prayerfully, habang mas naunawaan natin to, mas lalo nating mahalin ng Lord, mas lalo nating mahalin yung ministry na pinagkatiwalaan niya sa atin, at mas lalo nating mahalin ang mga tao na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. So itong city of Ephesus ay napakalaking city. Yan. Pinag-usapan na po natin ito, at kung babalikan ng maraming pag-aaral sa Book of Ephesians, makikita natin yan, at nadaanan din natin sa ibang mga pag-aaral yan. Ito ay napaka-influential na city ng Roman Empire, at muli po ito ay kabilang sa Asia Minor. Mayroong napakalaking influence sa commercial, political, educational at religious
center itong lugar na to. Talagang nandiyan yung mga famous na lugar ng mga Diyos-Diyosan ng mga Griego nung unang panahon. Kasama nga doon yung Temple of Artemis o mas kilalang Diana na kinilala rin po na isa sa seven wonders of ancient world. At dito sa kanilang practice, talagang mayroon silang spiritual practice of worship na sinasamba nilang emperador, meron silang pagan religious system, yung paggawa ng mga mahika at occult practices, talagang ito ay napakahayag dito sa Ephesus. At maraming mga tao yung pumupunta doon at nakikipag-trade ng kanilang mga dalang kalakal, kaya po talagang yung paniniwala, yung philosophy, yung culture, yung tradition, nagiging halo-halo na sa mga ganitong klaseng lugar. Diba po? Pero kahit ganun, na ang Ephesus ay makikita natin na parang napakayaman nila, pero yung spiritual condition nila napakahirap. Kaya nga ang bawat mananampalatayang Kristiyano, makikita po natin na kung saan tayo mas nagliliwanag, ito ay kung saan naroroon yung mas malaking kadiliman. Di ba po? So kapag tayo ay naging mas lalong faithful sa pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, talagang makikita kung ano ang kulay ng itim sa puti. Di ba? Hindi tayo pwedeng maging kulay gray, hindi tayo pwedeng maging kulay brown, hindi tayo pwedeng maging kulay green. Nais ng Panginoon makita sa atin yung pureness ng mabuting balita. At ito yung sulat, yung theme ng sulat na ipinahayag ni Apostle Paul kay Timothy. Yan. So si Timothy, tinawag po ni Apostle Paul na spiritual son. Bali, 2 beses niya na tinawag si Timothy na kanyang anak, di ba? Dito sa sulat niya sa First Timothy. Sabi ni Apostle Paul nung sumulat siya sa verse 1, mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas at ni Kristo Jesus na ating pag-asa. Yan. So, pinakilala na naman ni Apostle Paul yung sarili niya na siya ay apostol ng Panginoong Kristo at merong basihan yung kanyang pagiging apostol. Yan. Kapag ginagamit niya itong mga salitang to sa pagpapakilala niya sa sarili niya, madalas mayroon siyang ina-address na uh, specific na mga bagay, lalo na yung mga false teachings. Yan. Kasi lagi niyang ino-authenticate yung kanyang apostleship. At yung sa verse 2, sabi dito, kay Timoteo na tunay kong anak sa pananampalataya. Sumayin niyo nawa ang kagandahan loob, habag, kapayapaang buhat sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. So binanggit po dito, si Timothy ay nakalagay tunay kong anak sa pananampalataya. Kahit si Titus ay tinawag niya rin dito. So most probably, yung mga tao na binibigyan ni Apostle Paul ng mas lalong mahabang panahon o maaari nating tawaging mentorship, ay tinuturing niya talagang parang mga tunay na anak, higit ay sa pananampalataya. Di ba po? So dito po sa verse 18, binanggit na naman niya, Timothy, anak ko. Di ba? So makikita natin yung bond, yung relationship na na-establish between Paul and Timothy. At itong si Timothy, sa 2 Timothy, pa mababanggit yung background niya pagdating sa biological background niya pagdating sa family niya at kung paano niya unang narinig ang mabuting balita. So, ma-emphasize doon sa 2 Timothy na hindi naman si Apostle Paul ang unang nag-share sa kanya ng Word of God. Kasi ang misconception natin, pag ikaw ay anak ko o ama ko o magulang ko sa pananampalataya, ang iniisip ng ibang tao kung sino yung unang nag-share sa kanila. Pero dito sa case ni Apostle Paul at ni Timothy, ipinakita dito kung sino yung nagpakamagulang, nag-alaga, nag-nurture, at yun yung naging basehan kung bakit naging anak sa pananampalataya ni Apostle Paul itong si Timothy. Ang tatay ni Timothy ay isang Griego. Hindi binanggit ang kanyang pangalan o maaring nabanggit pero hindi natin alam na yun pala ang tatay ni Timothy. Pero isang tiyak, Greek ang tatay niya. Pero ang nanay niya, Jewish believer. At ang pangalan ng nanay niya ay si Eunice. Ang lola niya ay si Loida.
Yan, maaaring Jewish din itong lola ni Eunice. Sapagkat ito naman yung tradition noon, lalo nung unang panahon na huwag silang mag-asawa ng lalo yung mga hintil. Pero nakita naman natin, kahit sa Old Testament, maraming intermarry na nangyari. So, bata pa lang siya, na-share na siya ng Word of God at na-convert siya nung time na missionary journey ni Paul at nagsumama si Timothy sa missionary journey ni Apostle Paul at kahit dun sa pagkakakulong ni Apostle Paul at binabanggit nga natin nung mga nakaraan na isa si Timothy sa maaring mga naging amanuensis ni Apostle Paul o yung kanyang tagasulat. Yan. So, itong First Timothy, ayon sa ilang mga Bible scholars na mayroon talagang matinding paniniwala na itong authorship na ito ay si Apostle Paul ang sumulat. Ayon sa kanila, nasulat ito around 62 to 64 AD. Yan. Nung si Apostle Paul ay na-release sa kanyang first Roman imprisonment. Pero ito ay sinulat niya nung siya na-release sa kanyang first Roman imprisonment pero hindi doon sa kanyang second imprisonment. Kasi yung second imprisonment niya, doon naman nasulat yung Second Timothy na mas ma-emphasize natin sa next meeting. Di ba? At yung place of writing nito ay uncertain ayon sa mga Bible scholars dahil nga mayroong historical debate pagdating sa at saka authentication pagdating sa authorship nito. Pero ayon nga po sa ilang mga Bible scholars ay maaaring sa Macedonia ito nasulat nung umalis si Timothy at pumunta siya sa Ephesus, 'di ba? Kasi nagde-desire din itong si Apostle Paul na makasama nga ulit itong si Timothy. At napakahalaga na ma-recognize natin ito kahit na mayroong mga kaunting usapin pagdating sa scholarly debate kasi ito ay magpapatibay rin sa ating pangunawa at sa atin din bilang mga mananampalatayang Kristiyano na makitang itong sulat na ito ay mayroong malaking bahagi sa pag-establish ng pananampalataya kahit ng mga naunang mga mananampalataya. So napakahalaga na makita natin yung purpose ng letter nitong First Timothy at ito yung lalakaran natin along the way habang inaaral natin ito at pinapanalangin maunawaan pa natin lalo sa tulong ng Banal na Espiritu Santo na sumulat si Apostle Paul kay Timothy dahil may mga false doctrine na kumakalat. So, dahil si Apostle Paul ay mapagmahal sa Panginoon at doon sa mga taong tumanggap ng pananampalataya, ipinadala niya doon si Timothy. At nung nakita ni Timothy yung kalalagayan doon, aware din si Apostle Paul, sinulatan ni Apostle Paul si Timothy para labanan. Hindi lang basta makipagdebate, Hindi si Timothy naghahanap doon ng mga anong relihiyon nyo? Sige nga, magsabi nga kayo tungkol hindi ganoon si Timothy. So every time lang na may mag-a-arise na ganitong issue, talagang tinuturo ni Timothy kung ano yung katotohanan na tinanggap nila mula sa Panginoon. At ngayon ay tinanggap din natin sa pamagitan ng pagbabasa ng Biblia at mag-establish syempre ng sound teaching. Hindi lang i-identify yung false doctrine, kundi ituro din yung sound doctrine, 'di ba? Yan yung palaging dapat mailagay sa ating puso na kung gusto nating palakasin ang mga mananampalataya sa local church, ay unahin po natin ang pagtuturo ng tama. Ano po? Palakasin natin ang pagtuturo ng mga tamang katuruan. Pero paano natin magagawa yon? Siyempre, maging tapat tayo sa pag-aaral sa mga tamang katuruang ipinasa sa atin at pinagkatiwala sa pamagitan ng Banal na Espiritu Santo sa pamagitan po ng mga mananampalatayang naunang sumunod po sa ating Panginoong Jesucristo. So may instructions din po dito para sa pastoral leadership, sa pamumuno, sa pagpili, hindi lang ng mga
tagapanguna, kundi ng mga katuwang na tagapanguna at kung ano yung dapat maging gawain nila kapag sila ay nagkakaroon ng pagtitipon. At binanggit ko na nga po yung kanina, yung pagiging mabuting katiwala. So ito po yung setup ng sulat po na ito ni Apostle Paul kay Timothy. Ngayon po ay tingnan naman natin itong mga circumstances na dinadaanan po dito sa ah, sulat ni Apostle Paul kay Timothy, at ito po yung binabanggit na rin natin kanina. Sa 1 Timothy chapter 1 verse 3 hanggang 4, ang sabi po dito, excuse po. Gaya ng pinakiusap ko sa inyo bago ako pumunta sa Macedonia, nais kong manatili ka sa Efeso upang utusan mo ang mga ilang tao dyan na huwag magturo ng maling aral at huwag nilang pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat at mahahabang talaan ng mga angkan. Iyan ay pinagmumulan lamang ng mga pagtatalo at hindi makakatulong sa tao upang matupad ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan. Pinakita po dito sa sulat ni Apostle Paul na ang mission po ni Timothy ay manatili sa Ephesus para gabayan po yung mga mananampalatayang naroroon at ipagpatuloy kung ano yung sinimulan ng Panginoon sa kanila. Pero hindi lamang basta manatili doon, di ba? Kundi upang i-safeguard yung gospel na tinanggap ng mga mananampalatayang ito, na nag-i-introduce ng mga doctrines na nagdi-distract sa mga mananampalataya para mas lalo nilang maunawaan yung pagliligtas na ginawa ng ating Panginoong Yesus. Mahalaga bang genealogy? Ayan. Muli po, mahalaga ba ang genealogy? Opo, mahalaga po yun. Sapagkat kahit sa banal na kasulatan, may papakita po sa atin na sa Genesis pa lamang, ay pinakita na doon yung mga unang genealogy. Pagdating po ng Numbers, ang daming genealogy doon. At pagdating naman po sa Matthew and Luke, ipinakita din dyan yung connection ng genealogies na yan sa redemptive plan ng Panginoon mula kay Abraham papunta kay Jesus at mula kay Adam papunta kay Jesus or mula kay Jesus i-trace back kay Adam, di ba? So, mapapansin po natin na may significance naman. Pero dahil nga itong mga bagay na ito ay nakakaubos lang ng oras at hindi naman lubos na nakakatulong sa pananampalataya, ang sabi ni Apostle Paul kay Timothy, huwag na tayo magsayang ng oras sa mga ganyang mga bagay. Di ba po? So, ang kalooban ng Panginoon ay maingatan itong mga mabuting balita, itong mga aral na tinanggap ng mga taga Ephesus sa atin pong mga naging tagapagturo lalo kay Apostle Paul, ano? At alam niyo po isa sa napakaganda kay Apostle Paul, palagi niyang binabanggit lalo na dun sa mga napakahalagang doktrina, yung mga core doctrines natin at practices katulad ng Holy Communion, ng resurrection ni Jesus, yung death, burial and resurrection ni Jesus. Palagi niyang binabanggit na ito yung aral na tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. So, dito po sa problemang ito na kinakaharap ni Timothy, ipinakita din po dito yung bigat ng assignment na entrust sa kanya, 'di ba? So, alam niyo po, ito yung totoo. Hindi madaling maging pastor. Yan. Akala ng iba, kapag ikaw ay naging pastor ng isang local church, madali lang. Madali lang yan. Magbabasa lang ako ng Bible tapos ipapaliwanag lang naman yan, di ba? Grabe, ano po? Ipapaliwanag lang naman. Gaano po ba kadaling ipaliwanag ang nilalaman ng banal na kasulatan? Hindi po ba natin alam na dahil sa maraming mga taong walang sapat na exposure para pag-aralan ito,
at hindi nagre-rely sa pagkilos ng banal na Espiritu Santo kasi pwede na namang maging usapin yan eh. Ano po? Hindi naman ang mga disipulo, hindi naman sila nag-Bible school. Ano po? Pero iba eh, si Jesus ang kasama nila. Kahit tayo po papiliin, papasok pa ba tayo sa Bible school? O si Jesus yung magme-mentor sa atin? Syempre, hindi na natin pipiliin pumasok sa kahit sang Bible school, kahit yan pa yung pinakamagandang Bible school sa balat ng lupa. Eh, may mas higit pa ba kay Jesus? At syempre, ang Holy Spirit. Pero merong mga tao na sila ay naliligaw dahil hindi nila lubos na naiintindihan yung kanilang mga itinuturo. Ano po? At ito yung naging dahilan kung bakit may mga ganitong pag-arise ng mga false teachers. Ito po yung pangalawang problema na kinaharap ni Apostle Paul. Ano po? Sa 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 7, chapter 1 verse 3 to 7, sorry po. 1 Timothy chapter 1 verse 3 to 7, yan. Sabi po dito, punta na po ako sa verse 5 kasi nabasa na naman natin yung hanggang verse 4. Ang layunin ng tagubiling ito ay upang magkaroon kayo ng pag-ibig na nagmumula sa pusong dalisay, malinis na budhi at tapat na pananampalataya. So ito yung purpose, pinakita na dito yung purpose ng letter ni Apostle Paul. Di ba po? Ang sabi po dito, may ilang tumalikod sa mga bagay na ito at nalulong sa walang kabuluhang talakayan. Nais nilang maging tagapagturo ng kautusan gayon hindi naman nila naunawaan ang kanilang sinasabi at ang kanilang mga itinuturo ng may buong tiwala sa sarili. Di ba po? Yung iba, overconfident. Di ba? Overconfident. Pero yung kanilang confidence ay nasa maling lugar. Hindi po dinedemand sa atin ni Lord na maging devoted lang tayo. Gusto rin ng Panginoon na tama yung devotion na ating ibinibigay sa Kanya. Kaya nga sabi ko po kanina, hindi madaling maging pastor. Pero, may pero po yun. Hindi madaling maging pastor, pero kaya natin ito sa tulong at biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Kung gusto nating maging tagapanguna ng iglesia, ano po, ay magkaroon tayo ng desire na matuto. At kaya po kayo nandito. Congratulations po sa inyo. Nag-spend po kayo ng time para mag-aral, para mas matuto pa. Kasi ito po yung kalooban ng Panginoon sa atin, na maunawaan natin ang kanyang mga salita, sa paraan na yon magabayan natin ang mga tao patungo sa tunay na pagkakilala sa tunay na Panginoong Hesukristo. Bakit may tunay? Kasi maraming nagpapakilala sa Panginoong Hesukristo pero hindi nila pinapakilala ang tunay na Panginoong Hesukristo. May nagsasabing ang Panginoong Hesukristo ay tao lamang, may nagsasabing ang Panginoong Hesukristo ay hindi naging tao bagkus siya ay Diyos. Ano? Kahit sa kanyang katawan na pagiging tao, mukha lang siyang tao pero hindi siya talaga tao, siya ay Diyos pa rin na nasa mukha lang na anyong tao at hindi siya pinanganak ng isang birhen, di ba? May mga ganyan, may nagsasabi na hindi naman talaga nag-exist si Jesus, di ba? Pero tayo bilang mga taong tunay na sumampalataya sa Panginoon, sa paraan na pinasanay ng Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo at ng mga paraang katulad nito, ang ating pag-unawa sa banal na kasulatan, naiingatan po tayo na hindi tayo matulad sa mga taong naghahayag ng hindi totoong mabuting balita o counterfeit ng gospel. Ano po, grabe yung sabi ng verse 7, nais nilang maging tagapagturo ng kautusan, gayong hindi naman nila naunawaan ang kanilang sinasabi. Kung makikita po natin, si Apostle Paul, ang tindi ng exposure niya. 'Di ba? Bago po siya maging Christian, Pariseo si Apostle Paul. At pag sinabing Pariseo, sila yung leader ng Judaism. Nag-aral si Apostle Paul kay Gamaliel at talagang very yung zeal niya, yung passion niya pagdating sa pagsunod sa relihiyong Hudaismo, humantong sa pagpapatay ng mga Kristiyano, 'di ba? Pero tingnan po natin, ito yung kinakaharap ng mga taga-Ephesus. May mga false teachers, mga taong nagdadagdag sa mabuting balita. Yan po ang mahirap. Kapag ang mabuting balita binawasan, hindi na po 'yon
hindi na po yun yung fullness ng gospel. Pag yung gospel, dinagdagan natin, hindi na rin yun yung fullness ng gospel. Kaya nga po, hindi pwede na magkaroon ng salvation plus tradition. Salvation plus works. O kaya, salvation minus grace of God. Hindi pwedeng mangyari yun. O kaya, salvation minus mercy of God. Salvation minus justice of God. Hindi pwedeng mangyari yun. Ano po? Kaya antindi, ang daming dinadaanan nitong mga believers sa Ephesus, iba-ibang doktrina, mga genealogies. Hindi binanggit sa Bible kung ano yung genealogy na pinagtatalunan nito. Maaring yung mga Judaizers na pumupunta sa kanila, sinasabing, hindi mo ba alam? Ako ay kasama sa angkan ni ganito, sa angkan ni ganyan, kasama kami sa 12 tribes sa ganito. Pero si Apostle Paul, binanggit niya rin naman, talagang galing sa tribe of Benjamin, di ba? Pero hindi niya inisa-isa, di ba? Pero itong mga Judaizers na to, maaring ganun yung kanilang ginagawa at share sila ng mga Jewish myths. Talagang dinadagdagan nila yung law. Sa Galatians pinag-usapan natin 'yan, yung circumcision, 'di ba? So itong mga false teachers na ito ay dinidistract nila yung mga believers para mawala yung attention nila sa redemptive finish work ng ating Panginoong Hesus. Nang sa gayon, magkaroon sila ng spiritual confusion at hindi maging matibay yung kanilang pananampalataya. Pag dumaan sila sa pagsubok, madali silang mawawala. So ito po yung nais ng Panginoon na makita natin na mayroong mga ganitong tao. At ang kalooban ng Diyos, ituro natin kung ano yung naunawaan natin sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo sa paraan ng tamang pag-aaral. Ano po? Kung babalikan natin yung unang panahon, ang Biblia ay accessible lang para sa mga taong influential. Ano po? Kasi wala pang mga printing press ng time na yon. Pero nung nagkaroon ng printing press, mabilis nag-reproduce ang Bible. Yan, kung mapupunta kayo sa bibliology, para ngayon na nandiyan na tayo sa maths. Ano po? Si Prof. Errol ang as of this time ang magtuturo niyan kung hindi ako nagkakamali, ano. At makikita po natin na nung ang Bible ay na-reproduce na, lalo nung panahon na ito ay na-translate na sa common language of the people. Ano po, si Tyndale yung isa sa nakapag-translate ng Bible sa English at siya ay sinunog, 'di ba? Pero sinasabi niya, Lord, open the eyes of the King of England. Yun yung prayer niya habang siya ay nasusunog. Pero makikita natin na nung itong Bible ay napunta sa kamay ng mga common na tao, diyan na rin mas dumami yung iba't ibang uh, presentation o kaya understanding pagdating sa iba-ibang mga doctrines. Kaya tayo nagkaroon ng oneness at iba't iba pang mga katuruan pagdating sa mga ganitong klase. Nagkaroon ng distinction, mga may Trinitarian, may oneness, at iba't iba pang mga katuruan. Pero ang nais ng Panginoon, magkaroon tayo ng maayos na pagkaunawa sa banal na kasulatan. Ano po? Kaya nga, ang sabi po dito sa 1 Timothy chapter 1 verse 8 to 11, yung misuse of law, ito yung ginagawa nila. Sabi dito, sa verse 8, mabuti ang kautusan kapag ginagamit natin to sa tamang paraan. Tama naman, ano po? Kung ang kutsilyo ginamit natin sa tamang paraan, magagamit natin yan sa pagluluto, di ba? O yung scalpel, ano po, pag ginamit ng doktor sa kanyang pag-oopera, yan ay makakasalba ng buhay. Pero kung gagamitin natin sa maling paraan, talagang ito ay magdudulot ng kamatayan. So yun din ang isang bagay na dapat makita natin sa purpose ng law. At ang purpose ng law ay hindi para iligtas tayo sa ating kasalanan. Ang purpose ng law, ipakita kung gaano kasama ang kasalanan. Para sa kasamaan ng kasalanan, mahayag kung gaano kaganda ang dakilang biyaya ng Diyos at sa paraan na yun ng mga tao ay madala sa pagkaunawa ng dakilang biyayang ito at sila ay maligtas. Ano po, tayo ay maligtas. Pero may mga tao na ginagamit itong law para mag-promote ng legalism, self-righteousness, at
yung endless debates, ano po, maraming mga tao, may mga tao na gustong dumibati na lang ng dumibati talaga. Diba, wala na silang ibang ginagawa kundi makipag-away tungkol dyan sa mga bagay-bagay na yan. Pero itong law, ang sabi nga dito, ang kautusan ay binigay para sa lahat ng mga sumasalungat sa mabuting aral. So yung mga tao na nag-a-adhere pa rin sa law, ito ay para sa mga tao na sumusuway. Yan ang makikita natin. Kaya nga may batas, di ba? At ang mga tinatabla ng batas ay yung mga taong madalas na sumuway. Ano po? Yan, yung mga taong madalas na sumuway. Pero sa mga taong sumusunod, lalo na sa kalooban ng Panginoon, yung batas ay walang epekto. Ano po? Hindi natin kailangang matakot sa mga ganyan. Katulad sa atin, kung maging relevant lang mayroong nagpapasa ng divorce bill, at alam natin na talagang masama yung divorce na yan, hindi ang kalooban ng Panginoon, kahit meron na yan sa Old Testament, sabi nga ni Jesus, pinahintulutan lang yung divorce na yan dahil matitigas ang ulo nyo. Diba? Sabi ni Jesus doon sa mga Pariseo na nagpipilit. Pero isang bagay na makikita natin, tayo mga Kristiyano, kung hindi man mapigilan na maipasa yan sa Pilipinas, hindi tayo apektado niyan. Bakit? Sino ba namang Kristiyanong mag-iisip na makikipag-divorce siya sa asawa niya pag pumasa yung divorce bill na yan? So bakit ka matatakot? Di ba po? Mahalin natin lalo ang ating mga sariling asawa kung meron tayong asawa. Yan yung nais ng Panginoon. Pero itong mga tao na nagtuturo nitong ganitong klaseng batas, ano po, ay ginagawa nilang legalistic. Di ba po? So sabi dito, ang aral na ito, ayon sa magandang balita na ipinagkatiwala sa akin ng maluwalhating at mapagpalang Diyos. So, may isang bagay na mabuting nagagawa ang batas. I-expose ang kasalanan, pigilan ang paglaganap ng kasalanan, ipakita kung gaano kabanal ang Diyos at iligtas ang tao sa kasalanan. Ano po? Hindi kayang magligtas ng kasalanan, tanging ang dakilang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balitang ginawa ng ating Panginoong Kristo. Ano po? Di natin kayang iligtas ang sarili natin sa sarili nating lakas, pero ginawa ng Panginoon ng pinakamabuting gawa na walang makagagawa na sino man, kundi ang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. At yun ay ginawa niya alang-alang sa atin. At sino mang sumampalataya sa Panginoong Hesus ay merong tunay po na kaligtasan. Pinakita rin po dito sa 1 Timothy yung pangangailangan na magkaroon ng qualified na leaders sa church, 'di ba po? Palagi pong na-emphasize sa atin sa church at meron po tayo ditong course sa Mobile Bible School na Church Administration. Ang nagturo po niyan at siguro parang as of now ay ongoing pa rin to, ano po. As of today, ano po ay si Dr. Joel Manalo. Yan, kung gusto niyo po na mas lalong ma-emphasize po yung church administration, pwede niyo pong i-enroll yung subjects po na pumapatungkol po sa church administration. Pero palagi na-emphasize po sa atin pagdating sa leadership sa church. Madali ang maglagay, mahirap ang magtanggal. Ano po? Kaya magdahan-dahan tayo. Hindi porket mukhang mahusay, pwede na. May mga pagkakataon na, lalo na po ito yung galing sa kabilang church, leader, pumunta sa atin. Tapos bigla nating wala pang isang buwan, ay talaga po, kayo ay deacon doon? Siya, kayo po ay mag-leader na rin sa atin, dito sa church namin. Hindi mo alam, kaya pala umalis doon yung deacon na yon ay siya ay decontento. Hindi siya talaga deacon, decontento siya. Kaya anong nangyari? Pagdating sa local church nilagay natin, ang nangyari yung mga deacon natin, naging decontento na rin. Kasi kwento niya ng kwento yung nangyari sa kanya doon. Kaya nga napakahalaga ng qualification ng church leaders at explicitly pinakita sa atin to sa 1 Timothy. Hindi na po natin babasahin lahat pero pwede nyong balikan yan sa inyong sariling mga Biblia. Naniniwala lang po ako na meron po tayong mga Bible sa any form, may digital, meron nga sa atin iba-ibang version ng Bible. Sa 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 3, ipinakita po dito na mahalaga na meron pong tagapangasiwa. Kasi hindi pwede
na walang nangangasiwa. Hindi pwede na walang nangunguna. At merong pangunahing tagapanguna. Sa sulat po ni Pedro, ipinakilala ng Panginoong Kristo, siya ang chief shepherd. Ano po, siya ang punong pastol. At meron pong sa ilalim ng punong pastol ay meron pong tinatawag na mga under shepherd o mga katuwang na pastol. Ano po, na tinawag para mag-alaga ng mga tupa. Kaya nga sa John chapter 21, si Apostle si Peter, ano po, si Apostle Peter ay sinabihan ni Jesus na ganyan, na pakainin mo ang aking mga tupa, alagaan mo ang aking mga tupa. Ibig sabihin, kahit hindi explicitly sinasabi doon na pastolin mo sila, ikaw ang magpastol sa kanila dahil ipinagkakatiwala yung pagpapakain, pag-aalaga, at muli pagpapakain kasi binanggit po doon yung tupa at yung lamb. Ano po? Yung sheep at saka yung lamb. Ibig sabihin yung mga matatanda at mga bata din. So magkasama po 'yon. So andito po sa isa sa qualification, sinabi po dito, kaya nga ang isang tagapangasiwa ay kailangang walang kapintasan, isa lamang ang asawa, matino ang pag-iisip, marunong magpigil sa sarili, kagalang-galang, bukas ang tahanan sa iba at may kakayahang magturo at tuloy-tuloy po yan. Ano po? Sinabi dyan, hindi lasenggo at yung ibang mga qualities. Alam niyo po, ito yung totoo. Pag tiningnan natin ang sarili natin dito, hindi tayo papasa. Pero salamat sa biyaya ng Diyos. Pag nakita natin na ito yung qualification at pastor na tayo ngayon o kaya Bible study leader na tayo, kasi alam niyo po, hindi yung pag-aalaga ng mga tupa, hindi yan tumutukoy kung dapat 10 o 100 o 1,000. Basta meron kang inaalagaan, ikaw ay nagpapastol sa kanila. Ano po, nangangasiwa ka ng kaluluwa. At every time makikita natin ang sarili natin dito sa area na to, ano po, unti-unti tayong binabago ng Panginoon. Nililinya tayo ng Diyos para maging ganun tayo. Ano po? Pero dapat po, dun sa unang qualification, dapat tumama naman tayo. Isa lamang ang asawa, hindi pwede yun. Dalawa, tatlo, apat, lima. Ano po? O kaya may isa kang asawa, tapos may mahal ka pang iba bukod sa asawa mo. Ano po? So, yan, kinokorek na tayo ni Lord sa mga ganyang bagay. Ano po, yung pagiging mahinahon, palaging sinishape yan ni Lord sa atin. Kasi kung perfection po, pagdating sa qualification ng isang tao, si Jesus lang talaga pasado dito. Ano po? Wala nang iba. Pero tayo ay ginagawa ng Panginoong kamukha niya araw-araw dahil sa kabanalang sumasa atin sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Tinutulungan tayo ng Panginoon na maging pasok sa qualification na to sa tulong ng Banal na Espiritu. Ano po? Binanggit din po dito na hindi siya dapat isang baguhang mananampalataya. Sabi dito, baka siya maging palalo at mahatulan gaya ng dyablo. Totoo po yun. Minsan na-overwhelm tayo, ay may bagong Christian sa atin. Hindi na dumaan sa process. At basta na natin nilagay sa leadership. Makikita natin, mamaya kalaban na natin siya kasi hindi siya dumaan sa proseso. At hindi po masamang dumaan tayo talaga sa proseso. Ano po, kahit dito sa atin sa local church, may Bible school student tayo na graduate, hindi agad siya prinomote as pastor. Talagang dumaan sa proseso. Kahit ako po, ganun din. Kahit yung asawa ko, ganun din. Hindi kami basta-basta inilagay sa isang ministry na hindi kami sinanay at hindi kami inihanda. Kahit ako po bilang anak ng pastor, nakita ko naging buhay ng aking mga magulang at kahit ako'y anak ng pastor pagdating sa local church, hindi automatic ako'y pastor. Kasi ganyan ang mindset ng iba eh. Ko si pastor, tapos yung anak niya, yun ang magiging tagapagmana ng church. Di ba? So, hindi naman masama yun. Ano po? Kasi yun naman talaga yung pagkatawag ni Lord. Pero, hindi naman automatic na nangyayari yun. May pagkakataon, dumadaan pa rin yung mga anak ng pastor sa proseso at hindi lahat ng anak ng pastor nagiging pastor din. Ano po? Pero, isa ang tiyak. Sa isang local church, hindi na nanatili ang senior pastor na siya sa habang panahon. Kasi si Jesus Christ lang ang the same yesterday, today, and forever. Kung yung senior pastor natin ay hindi tumatanda, pwede naman. Di ba? Pero dahil si Jesus lang ang ganon, at siya lang talaga ang ganon habang panahon, siya ang ulo ng iglesia. Kaya nga hindi tayo, hindi atin ito. Di ba po? Kaya nga ang church, kailangang ituring natin na parang sa atin, pero hindi sa atin. Bakit natin tuturing na parang sa atin? Kasi tuturing natin itong parang sa atin para mas lalo nating mahalin
pero ituring natin hindi sa atin kasi kikilalanin natin sa Diyos ito para mas lalo tayong maging mabuting katiwala. Sa isang banda, pag itinuring naman natin parang sa atin, in extreme sense, magiging masyado tayong authoritative, at pag hindi natin tinuring na hindi sa atin, in extreme sense, wala na tayong pakialam. Ano po? Kaya kailangan tama ang puso. Tama yung mga pagpili. At dito, binanggit din po hanggang verse 13, kahit yung mga deacons, yung pagpili sa mga deacons o yung mga katuwang na tagapaglingkod, napakahalaga din na sila ay mapili sa pamantayan ng Biblia. Isang bagay po na napakaganda ring binanggit dito, ano po, dito sa part ng sulat ni Apostle Paul ay itong chapter 3 verse 14. Sabi dito, umaasa akong magkikita tayo, sabi ni Apostle Paul, sa lalong madaling panahon. Ngunit isinusulat ko ang mga ito upang kung hindi man ako makarating agad dyan, ay malaman mo kung ano ang dapat maging ugali ng mga tao sa sambahayan ng Diyos na buhay sa iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. Ano po? So itong part na ito ay ipinakita po dito kung gaano kalaki yung pagmamahal ni Apostle Paul at kung paano yung mentoring na ginagawa ni Apostle Paul kay Timothy. Di ba po? Kaya mapapansin po natin ito yung pinasa ni Apostle Paul na pattern kay Timothy. At kahit tayo, ganun din, kapag tayo ay naglilingkod sa Panginoon, hindi man marami, pero may isa o dalawa o ilan na minsan nabibilang lang sa daliri na nagiging core ng ating mentoring. At sila yung mga tao na inihahanda natin para maging sunod sa atin, sumunod sa yapak, o sumunod sa ministeryong pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ano po? Ito po yung napakagandang bagay. At binanggit din po dito yung verse na sambahayan ng Diyos na buhay sa iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. Sa verse 16, ito po yung kauna-unahang pag-recognize sa Bible na ang Christianity as a religion. Nasabi dito, hindi may kakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. So, kaya po merong pong mga usapin patungkol po sa letter na ito ni Paul kay Timothy dahil po sa ganitong klasing mga salita na nag-arise. Ano po? Kasi napakatindi na ng development nitong ecclesiology na to. To the point na na ma-connect na yung Christianity sa religion. Ano po? So, basahin ko po itong 1 Timothy chapter 3 verse 15 to 16 dito po sa NIV. NIV muna. Yan. Sabi po dito, kasi ito pong gamit kong version is MBB. If I'm delayed, you will know how people ought to conduct themselves in God's household, in which church of the living God, the pillar and foundation of the truth. Yan. So, yun po yung binanggit. So, tingnan po natin sa KJV. Ano po, sa King James Version. Yan. Kasi dito po binanggit itong mga bagay na to. Sabi po dito, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. And without controversies, great is the mystery of godliness. God was manifest in flesh, justified in the spirit, seen of the angels, preached unto the Gentiles, and believed in the word, received up into the glory. So dito po sa ating ginamit na translation, pinili po ng Philippine Bible Society na kasi ang gamit ko po ay na Bible ay Poimen, ano po, ng Philippine Bible Society na i-translate yung verse 16 na yung godliness po na mystery of godliness na yon ay translate na hiwaga ng ating relihiyon. So, alam niyo po ba na itong verse na to ginagamit ng ibang religion para i-emphasize na sila lang ang authoritative religion, na meron silang pinakapinuno at yung ibang relihiyon ay ang tawag nila ay colorum. Ano po? Pero hindi po nila pwedeng gamitin ito
para i-emphasize na para sa kanila lang ang verse na to. Alam niyo po, ang number one na red flag para sa isang tao na wag umanib sa isang fellowship, ano po, o kaya tanggapin ng religion na yon, pag meron silang exclusive claim na sila lang ang maliligtas. Hindi po pwede yun. Kasi hindi namatay ang Panginoong Jesucristo para sa mga specific na samahan. Hindi namatay ang Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo para iligtas ang mga specific na tao. Ano po, ang Panginoong Jesucristo ay namatay para gapiin ang kasalanan at wakasan ang kapangyarihan ng kamatayan, at ang mga taong sasampalataya sa Kanya ay mayroong buhay na walang hanggang tatanggapin. Ano po? Kaya ang mga taong kabilang sa sambahayan ng Diyos, sa iglesia na haligit sa liga ng katotohanan, ano po, sa relihiyon ng Kristyanismong tunay, ay walang iba kundi ang lahat ng taong sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Makikita po natin yung connectivity ng verse na ito pag pumunta tayo sa 2 Timothy. Ano po? Kung ano yung naging basihan ng pagiging haligi at saligan ng katotohanan ng sambahayan ng Diyos na ito at ng paniniwala. Walang iba kundi ang ating banal na kasulatan. Ano po? At ma-emphasize po natin yan sa susunod nating pagtatalakayan. Ano po? So, binanggit din po dito yung challenge sa public worship. Yan. Ito po matindi rin yung usapin nito sa 1 Timothy chapter 2, verse 1 to 15. Ano po? So, yung 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 13, yun po yung tumutukoy sa leadership. Yung 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 15, ito naman po yung public worship na kanilang ginagawa. So, binanggit po dito kay Apostle Paul na kung sila ay magsasama-sama, ito yung mga dapat nilang gawin. Katulad po sa mga lalaki na sila'y manalangin, ng may malinis na puso, walang sama ng loob at galit sa kapwa. Mga lalaki lang po ba ang dapat dito? Siyempre, dapat din ng babae. Ibig sabihin ba, sinabi na mga lalaki lang ang dapat manalangin na may malinis na puso, walang sama ng loob at galit sa kapwa, kaming mga lalaki lang ang may karapatang sumunod sa tama at ang mga babae ang palaging tama. Siyempre, ang mga lalaki din, ano mo? Yan, sabi dito kasi, ang mga babae ay dapat maging mahinhin, maayos at kagalang-galang sa pananamit at ayos ng buhok. Ayan. So, paano naman yung mga babae na at lalaki? Kasi babae at lalaki yan na halimbawa, ang kanilang buhok ay napakakapal. Tapos hindi nila yung tatalian ng o kaya yung kanilang halimbawa may lalaki sa church, kasi sa amin sa local church ay dati bawal din magpahaba ng buhok yung mga lalaki. So paano naman yung mga kalbo, 'di ba? 'Di ba? May mga magtatanong na ganyan, mga pilosopo. So, mga babae lang bang may karapatang maging mahinhin at maayos at kagalang-galang sa pananamit? Tapos yung mga lalaki pwedeng, okay, nakasando na lang. Sabi nga nung aming tagapanguna sa church organization, yung mga pastor daw po, huwag palabas-labas ng nakahubad at ang tiyan daw ay bumabalandra at bilog. Hindi naman po lahat ng pastor ay ganoon. Dahil may mga pastor din na mahilig mag-exercise. Pero ang ine-emphasize niya doon ay maging maayos tayo sa ating itsura. Ano po? At in-emphasize din dito ni Apostle Paul na yung maging palamuti ng isang tao o lalo ng mga babae ay hindi yung kanilang mga alahas kundi ang kanilang mga mabubuting gawa. Yan. So ito daw po yung dapat makita sa pagsamba. Ito po yung matindi at ito yung crucial dito sa 1 Timothy kapag pumunta na tayo dito sa verse na to. Sa verse 11 hanggang 15. Ang sabi dito, ang mga babae ay dapat matuto ng tahimik at nagpapasako. Hindi ko pinapayagan ang mga babae na magturo o mamuno sa mga lalaki, kundi dapat silang manahimik sapagkat unang nilalang si Adan bago si Eva.
At hindi si Adan ang nadaya, kundi si Eva ang nadaya at nagkasala. Ngunit maliligtas ang babae sa pagsisilang ng sanggol kung magpapatuloy siya sa pananampalataya, pag-ibig, kabanalan at maayos sa pamumuhay. Okay po, napaka-crucial ng mga verse na to. Kasi ginagamit ito ng ibang mga nagtuturo na ine-emphasize nila yung women in the ministry ay hindi talaga applicable. O yung mga tao na nagsasabing, okay, di kami naniniwala na may pastora, lalaki lang ang tinawag. Diba po? Pero kung kayo ba ang tatanungin, papayag po ba kayo na totoong lalaki lang ang tinawag? Alam niyo po, hindi ito yung sinasabi ni Apostle Paul. Kasi kahit si Apostle Paul disagree kung magkakaroon tayo ng ganitong klaseng mindset. Ano po? At hindi ang issue dito ay church leadership, mga kapatid. Kailangan ma-identify natin ang issue. Hindi issue dito ang church leadership. Ang issue po dito ay disorder in public worship. Ano po? Kaya pagdating sa women in the ministry, hindi ibig sabihin mga babae hindi pwedeng maglingkod sa Panginoon sa pamagitan ng pangangaral o pag-aalaga ng iglesia. Kung pangangaral ng mabuting balita, ako po'y naniniwala, number one qualified ang mga babae. Bakit? Sa resurrection, ang mga babae ang unang naka-witness. Sinabi nga ng anghel, sabihin nyo sa inyong mga kasama, ang Panginoong Hesus ay muli nang nabuhay. Paano natin masasabing disqualified sila sa pag-share ng good news kung sila mismo ang unang recipient nito? Di ba po? Pero ang case kasi dito, sa pinag-uusapan po natin, at muli po, hindi lang yon si Priscilla, si Lydia, ano po, makikita po natin, si Phoebe, maraming mga New Testament na mga babae na talagang nakita natin, sila ay ginagamit ng Panginoon at kinote sila ni Apostol Pablo na sila ay mga katuwang sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Pero ang case po kasi dito sa 1 Timothy, ang mga kasama nila bukod sa Gentiles, kasi inuna na po natin sa pagbasa natin, inaddress ni Apostle Paul mga lalaki, mga babae. Ano po? So, itong area na to, magkakaroon tayo ng assumption, hindi naman nakasulat sa 1 Timothy explicitly, pero magkakaroon tayo ng assumption na ang magkakasama sa pananambahan ay mga mag-aasawahan. Ano po? So, nung time na ito, hindi pa rin na babanggit explicitly kung may children's ministry na sila. Di ba? Nagturo ba si Timothy? Dumaan muna ba siya sa pagiging children's pastor? Hindi na binanggit dito, ano po. Pero, pinakita po dito na magkakasama sila kasi nasa bahay sila. So, maaari pati mga bata ay naroroon at yung mga asawang babae ay naroroon. At sinasabi po ayon sa mga Bible scholars na ang mga babae daw ay masyadong matanong. Ano po? Matanong sila sa panahon po ng pananambahan. So, sa halip po na magkaroon ng order sa worship, ang nangyayari po, itong mga babaeng ito, parang nagkakaroon ng ingay. Naranasan niyo na po ba 'yon? Nagpe-preach si pastor, may kumakausap sa inyo. Pero hindi naman lahat babae, ano po. Minsan nga, mas madaldal pa yung lalaki sa church eh. Biro lang po, ano. Lahat naman tayo, mahilig makipagkwentuhan. And lalo kapag din, Bible study leader na rin yung katabi natin. Nagpipreach si pastor, tas may sarili siyang outline. Nagtuturo din. Ayan po. So, alam niyo po dito sa Women in the Ministry, makikita po natin dito na yung disorder ng public worship yung ina-address po dito. So, binanggit na nga po natin kanina na sa lugar po ng Ephesus, nandun po yung temple ni Diana, ay makikita po natin na kahit yung mga babae, sila yung nangunguna din sa pagsamba sa pagan religion po na yon. So, meron pong ganitong klasing disorder at matindi po yung ginamit po na salita dito eh. Sa Greek yung authentian, hindi po ano yun, hindi po naulit sa ibang mga literary works ni Apostle Paul. So, ang issue po dito ay yung kanilang pagsasama-sama, yung kanilang prayer,
ano po at yung mga pangangaral. Pero ang sabi po dito, hindi ko pinapayagan ng mga babae na magturo o mamuno sa mga lalaki, kundi dapat silang manahimik. Ano po? Ang ibig sabihin po dito ay magpasakop sila sa kanilang mga asawang lalaki. Ano po? Ito po yung theme ni Apostle Paul. At ang patuloy na in-encourage dito ni Apostle Paul na sino man sa ibang translation po kasi itong yung babae o yung yunay ano po na binabanggit po dito ay po nagkaroon yan. Ayan po. So, andito po tayo ngayon sa pag-aaral nga po sa Women in the Ministry. At pinapakita po dito yung disorder sa public worship. At binanggit po dito yung pagtahimik. Ano po? Yung word po dito na ginamit ay gunay pagdating po dun sa babae at sa verse 12 po, ang sabi po dito, hindi ko pinapayagan ng mga babae na magturo o mamuno sa mga lalaki, kundi dapat silang manahimik. Hindi po ibig sabihin nito ay basta lang mag-dominate yung mga lalaki sa mga babae, kundi ang nais po dito ay magkaroon ng pagpapasakop ang mga kababaihan sa kanilang mga asawang lalaki. Pero ang real issue po dito, sabi nga po natin, is yung disorder sa public worship. Kahit sino, babae man o lalaki, ang mag-create ng disorder sa public worship, dapat siyang manahimik. Sabi ko nga po kanina, mga lalaki lang ba ang may karapatang uh, manalangin ng may malinis na puso, walang sama ng loob at galit sa kapwa? Kung gagamitin po natin to sa ganung paraan, ano po, ibig sabihin, kung ang interpretation natin, yung mga babae lang ang dapat manahimik at matutong magpasakop during public worship, ang mga lalaki ay pwedeng magingay. Hindi po pwede yun. Ano? Kailangan maintindihan po natin na ang konteksto po nito ay in-emphasize sa mga lalaki at sa mga babae. Pero ito po ay parehong dapat gawin natin para sa kaayusan po ng pagsamba. Ayan. Kaya nga ang sabi po dito sa sulat po ni Apostol Pablo, ano po, na magkaroon po ng pagpapasakop. Pag binalikan po natin sa Ephesians, yung context po ni Apostle Paul sa mga mag-asawa, nung in-instruct niya po sa Ephesians, yung mahalin mo yung asawa mo at magpasakop ka, sa chapter 5, verse 1 ng Ephesians, ang sabi po dito, pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Pero pagdating ng verse 22, mababasa po natin, nakalagay po dito, mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa, tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sa verse 25, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. So makikita po natin dito na kahit po doon sa mga area na yon, ang gusto ni Apostle Paul, gawin natin itong mga bagay na ito sa ilalim ng
ng kalooban po ng Panginoong Kristo. Binanggit po dito, unang nilalang si Eva bago si Adan, hindi si Adan ang nadaya, kundi si Eva ang nadaya at nagkasala. Pero alam natin ang kasalanan natin nakakonekta kay Adan. Di ba po? Si Eve ang na-deceive. Pero tayo ay nagkaroon ng sinful nature dahil sa disobedience ni Adam and Eve. Unang na-deceive lang si Eve, pero na-deceive din si Adam. Nagkasala din si Eve, nagkasala din si Adam. Hindi ibig sabihin na unang nagkasala si Eve, si Adam, ligtas na siya sa kasalanan. Pareho sila eh. Di ba po? At crucial talaga ito. Kasi kung gagawin po nating i-misinterpret natin ang passage na to, kaya hindi ko po mabitawan kasi ang halaga nito. Ang sabi po dito, ngunit maliligtas ang babae sa pagsisilang ng sanggol. Paano naman yung mga babaeng hindi na nag-asawa? Paano naman yung mga babae na hindi nagkaroon ng anak pero sila may asawa? Meron ba tayong salvation through childbirth? Hindi po pwedeng mangyari yon. Ano po? Hindi po pwedeng mangyari yon. Kaya ang verse na to ay tumutukoy po sa pagkapanganak ng Panginoong Kristo sa pamagitan ni Virgin Mary. Ano po? Maliligtas ang babae sa pagsisilang ng sanggol. Kasi tayo po, hindi lang babae, kundi ang sangkatauhan na ligtas sa pamagitan ng kapanganakan ng ating Panginoong Kristo dito sa mundong to. At kung tayo ay magpapatuloy sa pananampalataya, kabanalan, at maayos sa pamumuhay, ito yung kalooban po ng Panginoon. Ano po? So ito po yung order ng worship. Kaya ibig sabihin, ang mga babae ay pwede ring maglingkod sa Panginoon kagaya ng paglilingkod na ginagawa ng mga lalaki. Ano po? Pero may mga area po na naisang Diyos na talagang ang mga babae ay magpasakop sa authority. Ang mga lalaki din magpasakop sa authority. Ano po? Minsan madalas nakikita natin mga lalaking pastor ang nagpipreach sa church. Huwag po kayo mag-alala. Pag nasa bahay, mga lalaki ang napipreachan ng mga asawa. Di ba po? Pero ganun din naman, yung mga asawang lalaki ay nagpapaalala din sa mga asawang babae. So nakikita natin yung kaayusan kasi ito po yung nais ng Panginoon. Magkaroon tayo ng unity pagdating sa worship. Ano po? Yung order ng worship nagpo-promote ng unity, nagpo-promote ng holiness, nagpo-promote ng faithful teaching. At lahat ng nagdadala sa kaayusan, kalooban ng Panginoon. Lahat ng nag-aalis sa kaayusan, dapat manahimik. Babae man yan, o lalaki man yan. Sa 1 Timothy chapter 5 verse 1 to 16, binanggit po dito yung caring for church members. Binanggit po dito kung paano pangangalagaan yung mga matatanda, yung mga lalaki, mga babae, paano itatrato ni Timothy yung mga mas matanda sa kanya kasi makikita natin dito si Timothy ay talagang kabataan siya eh. 'Di ba? So, ang sabi nga dito, ituro mo at ipatupad ang lahat ng ito. Huwag mong hayaang hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan, sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-ugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Yan, kaya after noon, nung paalala ni Apostle Paul kay Timothy, binanggit niya kung paano niya itatrato yung matatandang lalaki, mas matanda sa kanya mga babae, mga kabataan pa, at yung mga byuda. Ano po, at makikita po natin dito yung pastoral care. Ano, napakahalaga po nito. At yun yung reminder ni Apostle Paul kay Timothy. Turing mong parang tatay mo yan, yung mga matatandang lalaki, parang nanay mo, yung mga kabataan, yung mga matatandang babae, yung mga kabataan, parang mga kapatid mo sila. Yung mga byuda, wag mo silang kakalimutan. Pinakita nga dito, may age requirement pa yung mga byuda daw na tutulungan. Dapat daw hindi bababa sa 60 years old. 'Di ba? Meron na kayong benevolence dito. Yun natin? Basahin natin yung 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, meron na tayong complete church handbook. Hirap na hirap tayo magganap ng church administration handbook. Pero binigay na naman sa atin ng Panginoon yung pinaka-the best. Walang iba kundi yung Bible. Pero may supplementary nga tayo. May mga books dyan. Mayroon tayong mga courses dito sa Mobile Bible School na pwede nating i-take ng credit. Kung gusto nyo po na ma-reward yung effort nyo. Pero kung hindi man, may free pa rin tayo. Yan, at naging blessing sa atin tong MBS. Pero encourage ko po sa inyo na talagang pwede kayong mag-take ng credit course dito po sa MBS.
maging kabilang din po kayo, makasama po namin kayo sa mga graduation natin. Ano po? So, makikita po natin dito yung pagmamahal sa church members. At alam niyo po, yan yung healthy church. Pagka ang mga local church po, nakikita yung mga members, nararamdaman po yung pagmamahal sa isa't isa, mas lalo pong nagiging maganda ang samahan. Sabi ko nga po dito sa atin sa local church na hindi naman naiiwasan sa church na may tampuhan, tama? Oh, grabe. Kung sa inyo po ay naiiwasan ng tampuhan, ako po ililipat dyan. Paglipat ko po, may tampuhan na. Di ba? Kasi minsan yun ang iniisip natin eh. Parang ang sarap sa church. Yung ganda, mahal na mahal yung isa't isa. Pwede bang dyan na lang ako? Di ba? Akala natin yung church natin may problema, lipat tayo ng kabilang church. Akala natin wala silang problema. Pagdating natin, ba may problema pala kayo? Di ba? Ma-identify natin wala talagang perfect church. Wala ding mga Kristiyanong perpekto. Pero sa ilalim ng biyaya ng Panginoon, pagka nagkakaroon tayo ng tamang pagpapahalaga sa isa't isa, ano po, nagiging healthy ang mga local church. Yung mga nagtampuhan, sila, makikita nyo, sa susunod sila yung magbe-best friend na sila. Sila yung mas mahal na mahal pa yung isa't isa. Sila yung mas nakakatuwang pa ng mga pastor. 'Di ba po? Kaya kailangan natin ng discernment pagdating po dito. Pinakita din po dito na 'wag pababayaan yung mga nangangailangan. Nagkataon lang yung mga byuda. Yung in-emphasize dito kasi nung unang panahon, yung mga babae hindi naman sila pwedeng magtrabaho para sila ay kumita. Ngayon po, maraming mga tao kahit mga byuda, lalaki man o babae ay kumikita ng pera kasi marami na tayong streams of income, iba't ibang paraan para kumita. Pero dito sa panahon ng local church, talagang yung mga byuda, walang ibang inaasahan kundi ang Panginoon. Dapat naman talaga yun ang ating maging puso. Wala tayong ibang inaasahan kundi ang Panginoon. Yun po. So, yun, yung danger of materialism, binanggit din po dito na wag nating mahalin ng sobrang pera. Yan, pinakita po dito na yung warning sa pagmamahal sa kayamanan ang nagiging ugat talaga ng napakalaking problema. May mga false teachers na kaya sila nagtuturo kasi gusto nila ng material gain. So, minsan, pag makikita natin na totoo naman, may fund na pumapasok sa local church natin. Lalo pag marami tayong projects, palagi may provision si Lord. Pero kapag hindi tama yung puso ng isang tao, makikita natin nagagamit at take advantage yung religion para sa materialism, di ba? Walang masama ang pastor ay magkaroon ng sasakyan. Ano, agree naman siguro kayo. Walang masama na kay pastor magkaroon ng bahay, ng sasakyan. Hindi kasalanan 'yun. Ano po? O yung mga members ng church ay maging milyonaryo. Pero ang masama, yung gamitin ni pastor yung pondo ng simbahan para magpatayo siya ng sarili niyang bahay nang hindi alam ng local church members. Ano po? Pero wala ding masama na, don't get me wrong kung halimbawa may fund ang church, tapos nagkaroon ng board meeting at nagkaroon ng congregational meeting, okay, mga magulang ko at kapatid, tayo may church building, and pastor natin natutulog lang sa barong-barong. Baka naman pwede tayo magpatayo ng pastoral house sa likod ng ating church at gagamitin natin ng church fund. Wala pong masama doon. Pero kung ang pastor po ay, naka ano, naka 10 palapag, ano po, na bahay. Wala namang outreach. Yun pala ang kanyang misyon. Kumbaga, wala nang pinagkaiba sa politiko, no? At hindi lang po mga pastor, ano, yung may mga iba, missionaries. Pero makikita po natin, ang sabi nga sa Bible, ano po, ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapigatian. So hindi masama ang maging mayaman. Ang masama ay habulin natin ang pagiging mayaman at mahalin natin ang gustong kayamanan. Isang katotohanan that money is a terrible master, but money is also an an excellent servant, 'di ba? Pag ang ating naging master, tayo ang pinasusunod ng pera, nako, napakatindi po niyan. Pwedeng magdulot sa atin yan ng matinding kapahamakan sa buhay natin. Pero kapag tayo ang sinusunod ng pera natin, tayo nagpapasunod sa pera natin,
napakagandang alipin ng pera. Maniwala po kayo sa akin. Di ba po? Kapag gusto nating magbigay sa Panginoon, mag-support sa missions o kaya dito sa MBS, sa Bible School, hindi tayo napipigilan. Ano po? Pero kapag iniisip natin ako, pag nagbigay ako sa Panginoon, pag nag-support ako sa missions, ako'y mawawalan. Sabi ko nga po sa local church nung last Sunday, pag ang ginawa natin, inuna natin kung ano yung pangangailangan natin, ano yung monthly dues natin, ano yung ganito, yung ganyan, ihuhuli natin kung ano yung ibibigay natin sa Panginoon, walang matitira. Di ba po? Pero kung uunahin nating ihiwalay na agad ang para sa Panginoon, maniwala po kayo, may matitira, may malalabis pa. Totoo po yun. Kasi prinsipyo yan ng banal na kasulatan. Pag minahal natin ng Diyos higit sa kayamanan, pagpapalain tayo ng Panginoon. Di ba po? At ito po ay hindi applicable lang sa mga taong nagtuturo ng prosperity gospel kasi walang ibang gospel kundi ang mabuting balita ng Panginoong Hesus. Ang prosperity, prinsipyo yan ng Biblia. Sabi nga ng Joshua chapter 1 verse 8, pagka in-apply natin, mineditate natin ang Word of God night and day, andun na magpa-prosper tayo at magkakaroon tayo ng successful na buhay. Di ba? Kaya hindi ibig sabihin, Kristiyano tayo, puro tayo kahirapan. Kasi yan yung nangyari nung pagka matanda kang pastor. Ako, yun ang kinamulatan ko eh. Mas mahirap, mas banal. Mas maraming butas ng damit, mas banal sa harap ng Panginoon. Pero hindi po yun eh. Ang kabanalan natin nakikita sa puso. Kalooban din ng Panginoon na magkaroon tayo ng pagkain sa hapagkainan. May pagkakataon maaari tayong dumaan sa pagkagutom. Pero yung paraan ng Diyos para tayo pagpalain, iba. Dahil kapag tayo nagtatanim, pinag-aani tayo ng Panginoon sa gana. Kaya nga dun sa Matthew 6:33, di ba? Yung prinsipyo ng Biblia na pag inuna natin ang kaharian ng Diyos, ibibigay niya sa atin yung mga bagay na yun. Yun po yung nais ng Panginoon na makita po natin. Kaya itong mga false teachers na ito, grabe. Ang sabi po dito, bago yung verse na yun. Ang mga taong ito na nag-aakalang ang relihiyon ay paraan lang ng pagpapayaman. So kung may mga tao na ginagamit ang religion para sa sarili nilang kapakanan, eh, ang Panginoon na ang bahala sa kanila. Diba po? Pero alam niyo po kahit sa mga unfaithful na tao, ang Diyos ay nagliligtas pa rin. Kahit na itong mga taong to nagpipreach ng Word of God, totoo yung pinipreach nila pero yung motive nila mali. Nagliligtas pa rin si Lord pero sinong nawawalan? Yung mga taong ginagamit ang relihiyon para sa sarili nilang kapakanan. Kaya nga andito po yung pag-safeguard eh. Hindi lang ito para kay Timothy kundi para sa atin. Ano po? Tinuturuan tayo na magtiwala sa Panginoon, maging mapagpasalamat sa kung anong meron, maging generous tayo at makita po natin ang higit na kayamanan natin ay nasa langit. Di ba po? Yung isa ko nga pong Facebook post noong nakaraan pa, nakalagay po doon, kahit anong pagkain magiging masarap kapag pinagpasalamat natin sa Panginoon. Totoo po yun. Kahit pa yan ay tuyo, pag kinagat mo yan, napakasarap na tuyo niyan. Hindi naman nag-iiba itsura niyan. Pero bakit? Kasi iniiba ni Lord yung takbo ng puso natin eh. Mas love kasi natin si Lord. Kaya tuturuan tayo ni Lord maging appreciative sa lahat ng bagay. Pag may dumating na mas marami, ay lalo tayong magiging appreciative. Hindi tayo matatapos sa pagpapasalamat ng pagpapasalamat kasi ang una nating mahal ay si Lord. Pero pag ang mahal natin ay kayamanan, kahit pa bilyon ang pera natin, di tayo magiging masaya. Di ba po? Kasi ang gusto ng mga taong mahal ang kayamanan, hindi na mabawasan yung kanilang bank account, kundi madagdagan pa. At kahit sobrang dami ng laman ng kanilang bank account, hindi sila tumitigil. Ano po? Parang hindi sila nakokontento. Parang ang kanilang tiyan ay parang butas. Ano po? Kumbaga para kang nagpupuno ng tubig na hindi mapuno-puno kasi butas pala yun. Di ba po? So dito po sa kay Apostle Paul na sulat kay Timothy, in-encourage din po si Timothy na i-preserve yung mabuting balita. Kaya nga sabi po dito, ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito, sikapin mong mamuhay ng matuwid, maka-Diyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis, at kaamuan. Ipaglaban mo ang mabuti ang pananampalataya, panghawakan mo ang buhay na walang hanggan, dahil diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Ano po? So ito pong
sulat ni Timothy, ni Apostle Paul kay Timothy, talagang ang number one theme, in-encourage po si Timothy na i-safeguard mo yung mabuting balita. Kasi alam niyo po, ang highest responsibility ng isang pastor ay magturo ng katotohanan ng salita ng Diyos. Naalala ko din po sa isa kong mentor, bali kahit sa aking parents naman po bilang mga pastor, yun yung palagi nilang nire-remind. Sa ilan po sa atin dito na nagpe-preach na sa pulpito, noon, mahilig tayong mag-invite ng kung sino-sinong preacher. Tama. Ay, magaling to. Sikat to. Ito yung speaker sa conference ng ganito. Tapos pag nag-preach sa inyo, hindi mo alam, may dala palang kakaibang doktrina na preach sa local church nyo, hindi mo mabawi. Naranasan nyo na po ba yon? Ako po, bakit ko ba rin nadala-dala pa din eh? Ayoko namang ipahiya ito. Alam niyo po, isang beses na may na-invite tayo ditong gano'n na konti lang naman yung nagsala sa kanya. Doon din mismo sa pulpito, kinorek ko po yung syempre medyo ma-open yung in-invite mo, pero mali din sa akin kasi hindi ko siya natanong kung anong i-share niyang word of God. Sa atin po, bilang mga pastor na pinagkatiwalaan ng highest responsibility and sacred duty na to, ang naaalala ko pong paalala din sa akin na dinadala ko po ngayon, ang pulpito ang pinakamahalagang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon para pakainin na talagaan ng mga tupa. Huwag nating ipagkatiwala kung kani-kanino ang pulpito. Walang masama mag-invite. Pero kung mag invite tayo, alamin natin na yung mag invite natin magpapalakas sa mga mananampalataya. Hindi yung, ma-invite are at are magaling daw mag-preach sa tithing. Naku po, kaya din natin yun. Minsan nagiging hesitant tayo. Parang ang hirap mag-preach tayong pastor o yung magpe-preach ng giving. Ano po, so hindi, kinokorek ko po yung word na tithing, hindi naman tithing principle lang yung giving natin ngayon. Grace giving talaga. Kung ano yung pasya ng puso natin sa Panginoon, yun yung ating binibigay. Yung tithing ay principle na natutunan natin sa Old Testament at pattern siya. Walang masama na gawin natin yon, pero sa pagmamahal natin sa Panginoon, aminin man natin o hindi, minsan hindi lang 10% ang nabibigay natin. At hindi na tayo nagko-compute pagdating sa pagmamahal natin sa Panginoon sa pagbibigay. Pero kung ang isip natin, invite nga natin itong preacher na to kasi ganito, kasi ganyan, mga kapatid, mga magulang ko po at kapwa mananampalataya, pinagkatiwala po sa atin ng Panginoon ang mga taong ito. Hindi ang tanong dyan kung isa o dalawa o 10 o 1,000. Kahit ilan po yan, ang nais ng Panginoon, yan ay lumago. At ang tunay na malagong church, yan po in-emphasize din sa akin ng Lord kasi merong pastor na nagsabi sa akin noon, nung ako'y tuntua, bata pa akong pastor dito sa Look, babagong-bago pa sa Balete, sabi ko, pastor, ako pinatutuwa, pinapalago ng Diyos ang gawain. Noong time na yun, wala pa kaming 10 sa church. Wala pa po kaming 10 sa bilang. Pero may isang house na pinagpe-pray na yun, doon na gagawin yung pananambahan. So first time naming lumabas galing sa isang house church. Hinawakan ako ng pastor na yun sa balikat at sabi sa akin, Tutoy, ang tunay na lumalago ay dumadami. Ako po'y nalungkot. Halos umiyak ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, kung hindi ako karapat-dapat sa church na to, tanggalin niyo na lang po ako dito. Maglagay kayo ng ibang pastor na magmamahal sa church na to, ng higit sa pagmamahal kong nilagay mo sa akin. At alisin niyo na lang po ako dito kung hindi ako naging effective. Years ago, may sinulat po ako na nakita ko ulit. Nakita ko yung sarili ko na mas mahal ko yung local church na pinagkatiwala sa akin ng Panginoon. At mula po doon sa house church na pinagpray, inilipat kami ng Panginoon sa isang church building na may isang Koreanong ginamit ang Panginoon, naging connection sa aking parents na sila yung nagpatayo ng church building at ngayon po ay umaabot na po kami ng 50, 40, 50 sa church attendance, hindi po kasama yung mga bata. Talagang ang faithfulness ng Panginoon pinapakita niya. Kasi hindi yung bilang ang mahalaga. Ang ine-emphasize ng Lord sa akin, kahit kayo ay 5, kahit kayo 10, kung nakikita mo ang mga taong yan, nababago ang buhay nila, tumatatag sila sa pananampalataya, yan ang tunay na lumalago. Kung may 100 tayong miyembro, tapos lahat sila hindi malago sa pananampalataya, para din tayong walang inaalaga ang tupa. Pero yun ang i-aim natin, Lord, tulungan mo ako na maging mabuting katiwala sa mga pinagkatiwala mo sa akin. At ito ay sacred calling. Sabi ko nga po kanina, hindi po madaling maging pastor. Hindi madaling maging pastor. Pero sa tulong ng Panginoon,
kaya po natin. Ano po, at yung mga laman naman po ng mga sunod na slides na to ay atin pong mga natalakay na. So, aking i-emphasize lang po dito. Na yun nga po, ang core ng sulat ni Apostle Paul ay yung sound doctrine, yung testimony ni Apostle Paul, napakahalaga din po nito. Ang tindi nito. Dinescribe ni Apostle Paul yung sarili niya na chief of sinners. Pinakamakasalanan sa lahat ng makasalanan. Grabe, ano po? Sino sa atin ang magkiklaim ng ganun? Sa chapter 1, verse uh, yan, sa chapter 1 verse 16. Ngunit akong pinakamasama, ano po? Sabi dito, akong pinakamasama sa kanila. Ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan, upang ipakita ni Kristo Jesus sa pamagitan ko ang kanyang lubos. Yan. Sorry po, nagsulat ng isa yung aking, ano, yan. Ay kinahabagan, sabi po dito, balikan ko po. Ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan upang ipakita ni Kristo Jesus sa pamamagitan ko ang kanyang lubos na pagtiyatiyaga at upang ito'y maging halimbawa sa mga sumasampalataya at bigyan ng buhay na walang hanggan. Grabe, ano po. Kung si Apostle Paul, nakita niya yung sarili niyang pinakamasama sa lahat ng masama. Hindi po yun isang bagay na may pagmamalaki. Doon po siya sa area na inihumble ng Lord. Yun po yung nais ng Panginoon na bigyan din tayo ng ganong humility ni Lord na ma-identify natin yung sarili natin, saan ba tayo nanggaling, tapos ito na tayo ngayon. Ano po? Hindi yan dahil sa lakas natin. It's all by the grace of God. Ano po? At walang masama na i-share natin yung nakaraan natin. Walang masama na may mga taong nakakakilala sa atin noon. Yung nga yung pinakamaganda eh. Kilala nila tayo noon. Tapos nakita nila tayo ngayon. Wow, mayroong pagbabago ginawa si Lord. Doon sa amin, may mga tao na kakilala sa akin bilang bata ng pasaway, matigas ang ulo, malikot. Pagka nagkukwento sila, yan si Joshua, yan ay napakalikot na bata. Napakatigas ng ulo. Pero ang sarap na maririnig mo sa kanila yung word na, pero, pastor na yan ngayon, ginagamit ng Panginoon. Ibang klase ang Panginoong bumago ng buhay. Hindi natin pwedeng tuldukan ang kwento ng isang tao base sa kanyang kasalukuyan. Kasi naniniwala tayo na once na na-encounter ng isang taong Panginoon, babaguhin ng Diyos ang buhay ng isang tao sa parang hindi natin lubos na inakala. Meron nga sa atin mga iba kakaibang testimony, dating nakulong, tapos ngayon naglilingkod sa Panginoon. Dating ganito, tapos ngayon binago na ng Panginoon. Sana wag na tayong bumalik dun sa dating pamumuhay. Ano po? Mas mahirap yung dating pastor tapos ngayon ay ganito. 'Di ba? Kaya kailangan po nating pag-ingatan itong mabuting balita. Ano po na tinanggap natin sa Panginoon. So yung mabuting balita ng Panginoong Kristo, in-emphasize po dito sa sulat po ni Apostle Paul na ito talaga yung naging daan ng pagbabago ng kanyang buhay. Ano po, at binanggit po yan ni Apostle Paul sa Romans, ano po, nung siya ay sumulat sa mga taga-Roma, kinote niya po ang scripture. Ano po, ang sabi po niya dito, hindi ko ikinakaya ang magandang balita sapagkat itong kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Griego at sa mga Hudyo. Yan. So, purihin po ang Diyos. Ay, una sa mga Hudyo. Sorry po. Misquote po yon. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Yan. Kinokorek ko po. Pasensya na po kayo. I stand corrected po doon sa pagkabasa po na yun. Nagkabaliktad. Makikita po natin doon na yung power ng gospel, yun yung nagpakita na talagang ang Panginoong Hesukristo ang bumago pong husto ng buhay po nitong si Apostle Paul. At syempre yung church, ano po, yung local church na kinabibilangan po ng bawat sumasampalataya, hindi pala local church, yung universal church, ano po, na kinabibilangan ng lahat ng sumasampalataya. Yung local church kasi ito po yung kinabibilangan natin sa ating lugar, ano po, o yung kung saan tayo nagkakaroon ng fellowship. Pero ito nga po yung maganda eh. Kapag nakikita natin yung isang tao, tapos nalaman na, oh, Christian ka pala, iba yung feeling, no? Kahit magkakaiba tayo ng church organization, parang may, alam mo yung lukso ng dugo? Grabe, kaya pala tayo ganito, magkapatid pala talaga tayo sa Panginoon.
Isa tayo ng dugo ni Jesus. 'Di ba? Yun yung makikita natin, yung turingan natin, iba. Kaya kahit sabihin natin na wala tayong tinuturing na head ng church organization na iisa, na tao, magkakaisa talaga tayo kasi wala tayong ibang ulo kundi ang Panginoong Hesus. Tayo ay iba't ibang bahagi ng katawan. Ano po? Ini-emphasize din po dito yung pamumuhay na banal sa harap po ng Panginoon. Napakahalaga po niyan na makita sa ating mga buhay. So, ang sabi nila, cleanliness is next to holiness. Pero alam niyo po, hindi pwede mangyari talaga yung magkaroon tayo ng malinis na pamumuhay, malinis na isip, kung wala po yung kabanalan ng Panginoon sa atin. Kaya ina-encourage po dito sa sulat ni Apostle Paul kay Timothy, sa 1st at sa 2nd Timothy, yung pag-value natin sa Word of God, yung pagsunod natin sa Word of God, yung pamumuhay natin ayon sa Word of God, yan po yung napaka-practical ng sulat ni Apostle Paul kay Timothy. And at the same time, doctrinal, malalim. Kaya po kailangan talaga natin, pag binasa natin to, hingin natin ang gabay ng banal na Espiritu na maunawaan natin to sa puso natin, na hindi tayo maging legalistic. Ano po? Bagkus sumunod tayo dito sa kalooban ng Panginoon. Yung order ng public worship, mahalaga. Hindi po binanggit dito na yung order na binabanggit na okay, pag nag-start tayo ay uh, opening prayer muna, tapos opening song, tapos ganito, tapos word of God, tapos bigay, tapos closing prayer na. Hindi po yun yung order, o yung tinatawag na, yung liturgy na tinatawag natin, ano. Ano ba yung liturgy? Sunod sa letter F. Hindi. Biro lang po yun, pampagising sa mga inaantok habang nakikinig ng lecture po na to, ano. So, yung iba-iba kasi tayo ng style, ng worship style, 'di ba? Sa mga local church. Aminin man natin 'yan. Pero alam niyo po, ito maganda. Di naman nakakaapekto sa kaligtasan 'yan. May iba ayaw ng drum set, may iba gusto ng drum set. O walang problema kung saan ka komportable, doon ka sumama. Pero ang i-aim natin yung maayos. Yun ang pinakamahalaga, yung maayos. 'Di ba? Yung naintindihan natin, yung ginagawa natin para sa Panginoon, hindi lang sa mga tao, hindi lang basta mairaos natin yung Sunday na may na-attendan tayo, kundi nag-aim tayo ng maayos na worship. Ano po? At kasama diyan yun, ma-identify naman natin yung commonness ng worship. Ano, may prayer, may singing, ng worship and praise and worship songs. Minsan may paghahayag ng testimony, may paghahayag ng Word of God. Dapat hindi talaga yun mawawala. At syempre, yung pagbibigay natin para sa Panginoon, para dun sa mga kapakanan naman ng ating mga kasama sa church. Kasi yun talaga yung dahilan kung bakit may pagbibigay, bakit sila nagkakaroon ng offering noon sa mga churches, 'di ba? Kahit si Paul nga, hindi siya nahihiya na mag-solicit sa ibang mga churches para sa iglesia sa Jerusalem at saka sa ibang mga churches pa, 'di ba? Kasi nakikita niya may pangangailangan yung mga Kristiyano doon. Tumuwang tayo sa kanila. Kung sa kung sa salvation, nagkahati-hati tayo, nagsasalo-salo tayo sa kabutihan ni Lord, kalooban din ni Lord na magsalo-salo tayo sa blessing na pinagkakatiwala sa atin. Di na nga lang natin magagawa yung ginawa nila nung una sa Acts, ano? Yung pinagbenta nila yung mga ari-arian nila tapos tumira sila sa isang lugar. Tapos pinagatian. Hindi yun practical. Kaya nga hindi yun nagpatuloy kasi hindi yun ang kalooban ni Lord na yung mga Kristiyano magsasama-sama na lang sa isang compound tapos hihiwalay sa mga hindi pa Kristiyano, hindi eh. Gusto ni Lord humalo tayo sa mga hindi mananampalataya para sila ay mahawa sa kabanalan at sa liwanag na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ano po? Yun yung nais ng Panginoon. Hindi mahirap pagka nagsusulo po yung nagko-compound nagiging kulto. Nagiging kulto yung kanilang leader ang nagiging pinaka-dominant authority. At dangerous po yun. Nung sinishare ko yun sa asawa ko, sabi ko sa asawa kay Pastora Jen, ito yung pangarap ko, ganito, ganyan. Tapos, bigla akong pinaunawa sa akin ni Lord na noon, ganyan na yung ginagawa ng early church. Pero, pinatigil niya ng Holy Spirit kasi hindi yun ang gusto ni Lord na nagsasama-sama sila sa isang lugar.
Kaya after ni Stephen na mabato, 'di ba? Nagkalat sila. Nagkaroon ng maraming mga Christians. At yun yung naging place of worship. Yan. At nakaabot sa Ephesus, nakaabot sa kadulo-dulo ng daigdig hanggang sa panahon natin, 'di ba po? Pero isa yung gusto ni Lord sa worship, may order. Ano po? May order. May kaayusan. Ano po? Kasi ang ating Diyos ay Diyos ng kaayusan. Maging faithful steward sa lahat ng pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, sa kayamanan man at lalo tigit sa mabuting balita na sa Kanya lang tayo magtiwala. Maging faithful sa ministry. Ano po, tingnan natin na itong lahat ay nanggaling sa Panginoon. At para sa Panginoon, para sa karangalan ng Panginoon, huwag nating pagdamot ang ministry. Ano po, kapag may nakikita tayo na gusto si Lord na i-train tayo, huwag tayong ma-threatened. Ano? Minsan nati-threaten tayo. Naiisip natin na baka baka ako ay palitan na rin pag nagkataon ko ay aring aking tinetrain na ring pastor kung gumagaling na yata. Matuwa po tayo pagka siya ay naging mas magaling pa kaysa sa atin. Alam niyo po kung bakit? Pag kinuha tayo ng Panginoon, nasa mabuting kamay ang pinagkatiwalang ministry sa atin ni Lord. Gusto ba natin na pag tayo ay kinuha ng Panginoon, kung sino-sino lang yung maghawak ng local church? Mahalaga ang nagtanim, mahalaga rin ang nagdilig, mahalaga rin ang nag-aani. Ano po? So mahalaga nagsimula, mahalaga rin na may nagpapatuloy. Kasi may pagpapatuloy kung walang nasimulan at walang halaga ang nasimulan kung walang magpapatuloy. Pero mahalaga ang pagpili ng mga tamang magpapatuloy ng mga nasimulan. Ano po, kaya dito po sa faithfulness, kasama po 'yan. At yan po yung message po na uh, sulat po ni Apostle Paul kay Timothy. Ito pong chart, napakaganda po niyan. Palagi kong nire-remind each lectures na ito po ay overview lang. Sa totoo lang po, napakarami po niyan. Ito pong chart ay mahigit pa sa 2 page kung titingnan niyo po 'yan sa document po ng file na official booklet po na pag in-enroll natin ay makukuha po natin mula kay Doc Roderick. Pag meron po kayong chart nito, kung lahat ng Pauline epistles may chart po kayo, hindi na po kayo maubusan ng pan-devotion. Kahit po 3 beses sa isang araw po kayo mag-devotion at mag-share kung kani-kanino. Alam niyo po ang kagandahan kasi dito sa chart, meron siyang mga topic at dun sa mga topic po na yun, maiintindihan niyo na kung ano yung nilalaman ng yung context ng chapters. Syempre yung book na pag-aralan na natin, so maintindihan niyo po yung book at yung context ng verse. So pwedeng one verse devotion o kaya kung gusto niyo po ay yung mismong exegesis na ng kabuuan ng chapters, makikita niyo po doon sa chart. At yung ilan po na pinag-aralan natin, iilan pa lang yan. Mas marami pa pong ipapaunawa ang Panginoon sa atin habang mas lalo po natin itong pinag-aaralan. Mahalaga na makita po natin si Jesus, pinresent po dito na talagang siya ang nagliligtas sa mga makasalanan, siya yung mediator, between God and man. Hindi na po natin matapik ito, pero crucial din yung verse po na mga nabanggit dito. Jesus Christ, the head of the church, revelation of godliness incarnate, our hope and calling, King of kings, Lord of lords, perfect example for ministry, external source of grace. Yan, yung mga challenges po dyan sa atin, ganun din. I-defend natin yung church against false teaching sa pamamagitan po ng sound doctrine. Magkaroon po tayo ng godly leadership sa ating local church. Makita po sa atin to. Magkaroon ng proper order yung worship natin sa sarili nating local church. Magkaroon tayo ng spiritual example, loobin ng Lord sa ating pamumuhay dun sa mga taong pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Huwag tayong magmahal sa pera, kundi mahalin natin ang Panginoon at naniniwala tayo na ang pera ay bibigay sa atin ng Panginoon as way of provision para lalong ma-advance ang kingdom ng Lord. Mas mahalin natin ang Panginoon. At manatili tayong tapat sa Panginoon at ayun po, fight the good fight of faith. Yan, yung connections po niyan ay makikita niyo po dito sa Old Testament, teachings ni Jesus, sa ibang Pauline epistles na binanggit ko na rin kanina, pati yung
cross-referencing sa ilang mga bahagi at yung mga biblical theology themes na nakita po dito sa ah, sulat ni Apostle Paul kay Timothy. At yun po, sa ating pamumuhay naman na tayo personally, na magkaroon tayo ng faithfulness sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Minsan po, na-overwhelm tayong aralin yung maling katuruan. Magre-research tayo sa fundamental truths ng ibang religion, pero alam niyo po bago natin gawin yon, i-master muna natin ang Bible. Meron nga pong nagtanong sa akin kung noon, kung willing daw ba or interesado daw ba akong basahin yung mga apokripa. Kasama na yung Book of Enoch at yung ibang mga bagay. At ang sabi niya sa akin, ako pastor, pwede ko bang basahin yon? Alam niyo po ang sagot ko sa kanya, bago mo basahin yung mga yan, tapusin mo muna basahin ng Bible at intindihin mo. Yan ang gusto natin eh. Tumalon tayo dun sa mga bagay na hindi naman makakatulong sa kaligtasan natin. Ang mangyayari, mag-i-input na ng kung ano-anong information ng kaaway sa atin kasi nakakaano naman talaga eh. Nakakainggan yung basahin niya. Book of Enoch, andyan daw yung mga alien, mga ganito, ganyan. Basahin muna natin yung Genesis to Revelation. Makikita natin yung promise ni Lord nag-unfold. Mas maintindihan natin bakit yung mundo kahit pasama ng pasama, pwede tayong maging kampante. Ano po? Ito yung magbibigay sa atin ng assurance. Yung prayer and worship natin, at syempre, yung conduct naman, yung overall na pamumuhay natin sa Panginoon. Palagi tayong umasa sa dakilang biyaya po ng Lord. So, sa conclusion, yun nga po, nawa itong sulat po ni Apostle Paul kay Timothy, hindi lang si Timothy yung makita natin. Relevant po ito noon hanggang ngayon. Matatapos lang po itong lahat pagka dumating na ang Panginoon kasi siya na talaga ang mamamahal at mamumuno sa atin ng mukhaan. Pero kahit ngayon naman, ang Panginoong Hesus sa pamagitan ng Banal na Espiritu Santo din at para sa karangalan ng ating Diyos Ama, ay namumuno para sa atin. Ano po, pinapakita ang dakilang pagkilos sa atin ng Diyos sa pamagitan ng kapahayagan ng banal na kasulatan. Kaya mahalin po natin ang Biblia at sa huli po, ito po yung verse natin. Ano po, ayan, ilang mga pictures lang, ano, konting trivial pictures. Yan. Hindi naman po yan yung actual picture ni Timothy at ni Paul, ano. Ano lang yan, illustration. Tsaka yung order ng public worship. No? Tingnan nyo, noon wala naman silang drums, wala silang Roland na piano, pero ang dami nila, no? Talagang bumababa ang Holy Spirit. Ibig sabihin, ang Holy Spirit wala sa, ano, sa C major 7. Tapos pupunta ka sa, ano, F major 7. Wala po sa ganun yon, sa chord progression na parang medyo sarap sa pakiramdam, sarap pakinggan. Tapos 6, 5, 4, 6, 5, 4, pababa. Tapos pag gusto mo na medyo mabigat-bigat, babalik ta rin mo na 4, 5, 6. Ano po, hindi naman ganun. Nakikita natin yung genuineness ng worship nila. Ito yung nagdudulot ng genuine na pagbaba talaga ng power ng Holy Spirit. And of course, fight the good fight of faith. But for you, O man of God, flee these things. Pursue righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, gentleness. Fight the good fight of faith. Take hold of the eternal life to which you were called and about which you made the good confession in the presence of many witnesses. Tayo po yung mag-pray. Lord, thank you po. Thank you po. Kasi naintindihan namin, Panginoon, na hindi lang basta relihiyon yung tinanggap namin. Isang bagay na hindi mabavaluhan ng kahit anong pera. Ito, Lord, yung pagkaunawa ng napakagandang plano mo ng kaligtasan. Pero kalooban mo rin, Panginoon, na pamahalaan namin ng meron pong katapatan, kahusayan, at kaayusan yung mga ministry na pinagkatiwala mo sa amin. Lord, salamat kasi tinawag mo kami. Hindi man kami lahat pastor, pero lahat kami, O Diyos, ay tinawag mo bilang mga anak mo na tagapaghayag ng mabuting balita. At hindi man kami pastor sa titulo, pero tinawag mo kami, O Diyos, na pastol ng mga taong pinagkatiwala mo sa amin at una ang aming pamilya
Pangalawa, yung mga tao na hindi namin kadugo, pero nabilang kami sa isang pamilya sa pamamagitan ng iyong banal na dugo, Panginoong Yesus. Salamat po sa buhay ni Timothy, sa buhay ni Apostle Paul ng early church, Panginoon. At naniniwala kami, Lord, na itong sulat na to, nakarating sa panahon namin kasi ito yung kalooban mo, Panginoon. Hindi nagbabago yung nais mo na magkaroon kami ng panghahawakan na matibay sa tunay na mabuting balita. Pagkakilala sa tunay na Panginoong Hesukristo at ang banal na Espiritu Santong nag-iingat po sa puso namin para hindi kami maging arugante. Meron man kaming kaibahan sa mga minor doctrines. Pero salamat, Lord, sa mga pangunahing paniniwalang meron pong epekto sa aming kaligtasan. Salamat po dahil kayo rin ang nagbibigay sa amin ng kaliwanagan, Panginoon, upang ang mga bagay na ito ay aming masagawa. Salamat, O Diyos, nawa, Panginoon, patuloy kaming lumago sa pananampalataya at nawa, matagpuan niyo po kami nagtatapat hanggang sa inyo pong muling pagbabalik. Salamat po sa ilamang ang lahat ng kapurihan, papuri, parangal, pagsambat, pagluwalhati. Salamat po muli sa ministry ng Mobile Bible School sa panguna ng Dr. Roderick De Vera. Dalangin po namin pagpalain nyo rin ang lahat ng gagamitin mo para suportahan ang Bible School na to. Dahil naniniwala kami, marami po kaming naaabot. At ang hangad po namin, Panginoon, magamit nyo ang aming mga buhay bilang daluyan ng pagpapala. Pagpalain mo rin ang lingkod mong ito sa lahat ng aspeto na nais mong pagpalain siya, Panginoon. Gayon din ang mga taong nag-involve po dito sa MBS at ang naaabot ng ministry na to. Dalangin po namin, Lord, na patuloy naming maitaas, maparangalan ang dakilang pangalan mo, aming Diyos. Sa iyo lamang ang lahat ng papuri at parangal, aming mabuting Ama, sa kapangyarihan, pakikipisan, patnubay at pananahan ng banal na Espiritu Santo. Salamat po sa tagumpay at kaligtasang amin ang tinanggap sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po sa ating lahat. Amen. At Thank yan you, po na po yung Pastor. recording. Magandang gabi po.